Ay, matutumba ako. Oops! Mabuti na salo kita. Kundi tuluyan ka nang bumagsak sa sahig. Sir Marco, maraming salamat po. Walang anuman. Sa susunod mag-iingat ka, Odessa. Para hindi ka basta-basta na-fall. Sasaluhin niyo naman po ako, di ba, sir? Kapag tuluyan na akong na-fall. Ikaw talaga, palabiro ka, Odessa, ha? Hindi po ako nagbibiro, sir. Walang sino mang babae ang hindi mapofall sa isang katulad mo. Nasa iyo na ang lahat ng katangiang pinapangarap ng mga babae, sir. Baliw lang ho ang hindi mahuhulog sa iyo. Odessa, wag mo akong tutuksuin ng ganito. May asawa ako. Sir Marco, hindi naman malalaman ng asawa mo ang tungkol sa magiging relasyon natin. Magaling ako magtago, sir. Pamilyar ba kayo sa golden rules na do not do unto others what you do not want others to unto you? O kung sa Tagalog pa, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Paano kung mahulog ka sa isang makasalanang gawain? Katulad ng pakikiapid sa iba habang ikaw ay may asawa na. Nasasaad din ito sa banal na kasulatan, Hebreo 13:4. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at panatilihing malinis ang pagsasama ng mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalo niya at ang lahat ng nakikiapid. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Almond. Arnold po talaga ang tunay kong pangalan. Pero dahil binabai po ako, gusto kong unique ang pangalan ko. Ang kwento po na ito ay hindi direkta sa akin. Pero naroon ako sa mga nasabing pangyayari. Nagtatrabaho kasi akong personal assistant ng aking among si Miss Celine. Mayaman, maganda si Ma'am Celine. Magaling siyang humawak ng negosyo. Halos lahat ng hinahawakan niyang negosyo ay napapalago niya talaga. Ang asawa naman ni Ma'am Celine na si Sir Marco ay typical ding gwapo at mayaman. Pero hindi kasing yaman ni Ma'am Celine. Halos perpekto na sana ang kanilang pagsasama. May isang problema lang. Hirap magbuntis ang amo kong babae. Isa yon sa mga nagiging ugat ng hindi nila pagkakaunawaan. Pero isang araw, napansin ni Ma'am Celine ang tila panlalamig sa kanya ni Sir Marco. Han, wala ka yatang gana. Dati-rati naman, kahit pagod ka. Celine, wag ngayon. Ikaw na mismo ang nagsabing pagod ako. Isa pa, kahit pa ulit-ulit natin tong gawin, hindi ka pa rin naman mabuntis-buntis. Kaya nga sinusubukan naman natin, di ba? Malay natin, this time, mabuntis na ako. Okay, nagawa naman nating lahat. Let's see, next month, kung may mabubuo. Marco? Matulog na tayo, Celine. Maaga pa ako sa opisina bukas. Marami akong naiwang tambak na trabaho. Mabuti na nga lang, magaling yung bagong sekretary ko Nagagawa niya ng paraan ang mga trabaho ko. Kumuha ka ng bagong secretary? Bakit hindi ko alam? Nasaan na si Monette? Hindi na effective si Monette sa trabaho niya. Palaging may sick leave. Kung hindi naman, personal business. Kailan mo pa siya tinanggal? Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? 3 months ago na. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayokong ma-stress ka pa. Kasi sabi mo nga, hindi ka dapat ma-stress para hindi maapektuhan ang hormones mo. Kaya nga, wala ka ng oras sa akin Marco, I'm sorry. Para din naman sa atin itong ginagawa ko Matulog na lang tayo. Good night. Nang mga oras na yon, sabi sa akin ni Ma'am Celine ay wala na daw siyang nagawa pa. Parang ayaw daw talaga siyang kausapin ni Sir Marco. Nagtatrabaho si Sir Marco sa company ni Ma'am Celine bilang isang COO. Hindi kasi muna naging hands-on si Ma'am Celine dahil nga gusto niya ng iba yung pahinga
para sa kanyang kagustuhan na mabuntis. Sobrang bait ni Ma'am Celine. Katunayan, habang nagtatrabaho ako sa kanya, ay pinag-aaral niya din ako sa isang university ng business management. Ang sabi niya sa akin, gusto niya akong mag-grow at hindi maging personal assistant lang habang buhay. Good morning, Ma'am Celine. Narito na po yung mga document na pinakuha niyo po sa akin. Ilalagay ko na lang po dito sa mesa niyo ha. Salamat, Almond. May allowance ka pa ba? Po? Ay, meron pa naman po, ma'am. Tanggapin mo na to. Naku ma'am, wag na po. Malapit naman po ang payday eh. Kunin mo na. Sige na. Iba ang allowance na to kaysa sa sweldo mo. Ipadala mo na lang yan sa parents mo sa probinsya. Ay, salamat po ma'am ha. Napakabait niyo po talaga sa akin. Naging tapat ka rin naman sa akin, Almond. O siya nga pala, pupunta tayo sa office ni Marco today. Dadalhan ko siya ng pagkain na niluto ko talaga para sa kanya. Wow ma'am, tsak na matutuwa si Sir Marco niyan. Paborito niya pa naman po ang luto niyo. Pambawi ko rin to sa kanya dahil hindi ko siya nabigyan ng oras this past few weeks. Sige po ma'am. Sasabihan ko na lang po yung driver na ihanda na po yung sasakyan. Okay. Sige, Almond. Bababa na rin ako maya-maya. Katulad ng sinabi ko kay Ma'am Celine, sinabihan ko nga ang personal driver niya na ihanda ang sasakyan dahil pupunta kami sa opisina ni Sir Marco. Ilang minuto rin ang lumipas nang lumabas si Ma'am Celine ng mansyon. Napakaganda nito sa ayos nito na parang manikang buhay sa tinataglay nitong ganda. Habang on the way na kami sa opisina ni Sir Marco, panay ang kwento ni Mama tungkol sa masasayang memories nila ni Sir Marco. Nangungusap pa nga ang kanyang mga mata habang nagkukwento. Pagdating namin sa opisina ni Sir, kaagad na nangunotang noo ni Mama. Tahimik kasi ang buong floor. Kaya naman kumatok siya sa pinakapinto ng office ni Sir. Matagal bago ito bumukas at nang bumukas ito, bumungad sa amin ang isang matangkad na babae. Maganda rin ito, bata pa, siguro'y nasa 25 anyos ang edad. Palingkinita ng kanyang pangangatawan. Tumaas ng bahagyang kilay nito nang tingnan si Ma'am Celine mula ulo hanggang paa. Sino kailangan mo? Si Marco ang kailangan ko. Anong kailangan mo kay Sir Marco? Busy siya ngayon. Wala siyang oras humarap sa kahit na sino. Asawa niya ako. Siguro naman, may karapatan akong bisitahin ng asawa ko. At ano naman ang patunay mo na asawa ka nga ni Sir Marco? Excuse me lang, Miss ha. Walang lugar dito ang mga delusional na katulad mo. Hoy, bruhita. Huwag mo nga babastusin si Ma'am Celine. Sama ng tabas ng dila mo ah. Umalis na nga kayo dito. Kung hindi magpapatawag ako ng card. Sige, magpatawag ka. Nang ikaw ang kalad ka rin palabas. Ano bang nangyayari dito? Bakit ang ingay? Eto kasi mga to, sir. Nagpupumilit na pumasok dyan sa office mo. Pinagsabihan ko na hindi pwede dahil busy ka. Pero nagpupumilit pa rin. Odessa, You're right, Marco. Magaling nga itong nakuha mo, secretary. Daig pa ang asawa kung bakurang ka. Do you correct me if I'm wrong? But you are Odessa, aren't you? Ako nga po. Sir, siya po palang asawa mo? yes, Odessa. Siya nga ang asawa ko. Han, biglaan yata ang pagpunta mo dito sa office ko. May problema ba? Wala naman, Han. Namiss lang kita. Gusto ko rin na makasabay ka sa pagkain ng lunch. Ipinagluto kita ng mga paborito mo, oh. Oh, wow. Ang tagal ko na rin hindi natikman ng mga luto mo ah. Sabi ko na nga ba't matutuwa ka? Odessa, pwede bang ihanda mo mga pagkain na to sa pantry? Almond, samahan mo na si Odessa sa paghahanda ng mga pagkain na yan. Mabigay rin tayo sa ibang employees.
Okay po, Ma'am Celine. Kami na po ang bahala. Halika na, girl. Sumunod ka sa akin. Bilisan mo. Kagad kong nahimikan ang pagtataray ng boses ng sekretarya ni Marco. Nakita ko rin ang pag-irap nito. Pagdating namin sa pantry ay halatang nagdadabog ito sa paglalagay ng pagkain sa pinggan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagsalita na ako. Wala ka yata sa mood, girl. Anyare? Hindi tayo close, kaya huwag mo akong tatanungin. Bilisan mo na nga yung kilos mo. Ang taray mo ha. Ikaw ba ang amo ko? Sa pagkakaalam ko kasi, pareho lang tayong empleyado dito, girl. Bakit? Ikaw din ba ang amo ko? Sa pagkakaalam ko, si Sir Marco ang boss ko. Kaya pala nagdadabog ka dahil inutusan ka ni Ma'am Celine? Exactly! Ang talino mo dyan, girl. Baka nakakalimutan mo. Asawa siya ni Sir Marco. At siya ang may-ari ng company na to. Siya ang nagpapasweldo sa'yo, no? Ano? Sa kanyang company na to? Oo, sa kanya to. Pagmamay-ari niya ang company na to. Bago pa sila ikasal ni Sir Marco. Ganun ba? Oo, kaya bilisan mo na at baka nagugutom na yung mga boss natin. Whatever. Tabi nga dyan. Ang sama talaga ng ugali ng bruhitang to. Nakita ko kung papaano umirap sa akin si Odessa noong araw na yon. Napagtanto ko na iba ang ugali ng babae. Malagkit rin ito kung tumiti kay Sir Marco at halatang may pagtingin ito sa boss namin. Habang kumakain si Ma'am Celine at Sir Marco, iniwan namin ang mga ito sa loob ng opisina. Alam ko na mabigat ang loob ni Odessa na umalis, lalo na't nasa loob ng opisina ni Sir Marco ang kanyang table. Na ipinagtataka ko kung bakit. Wala naman akong karapatang questionin yon dahil isa lamang din akong hamak na empleyado ng mag-asawa. Marami kang renovation na ginawa dito sa office mo, Han? Ha? What do you mean, Han? Napansin ko kasi itong secretary's table. Dati nasa labas to ng office. Ngayon, nasa loob na ng office mo? I see. Naisip ko lang, Han. Mas strategic kung narito siya sa loob. It would significantly improve operational efficiency. Mas magiging seamless ang workflow kung maiko-coordinate ko kaagad kay Odessa ang mga files at documents that require my review, signature at further action. Ganun ba? Pero sa pagkakatanda ko nung simunit pa yung sekretary mo, hindi mo naman agad naisip yan, Han. Yeah, you're right. Kaya nga ngayon, ginawa ko na. Very well then. I leave it in your capable hands. Kung sa palagay mo, ito ang pinaka-epektibong hakbang para sa trabaho mo, you have my full support, Han. Thank you, Han. You're the best talaga. Oh, mag-aalas 2 na pala ng hapon. Hindi ka pa ba uuwi? Baka abutin kayo ng bigat ng traffic. Mahihirapan kayong makauwi. Oo nga pala, no? O sige, uuwi na ako. Basta ikaw, Han. Umuwi ka na maaga, ha? Gusto ko, sabay tayo magdi-dinner. Walang problema, Han. Uuwi ka agad ako. Babawi ako sa'yo. Nagigilty ako sa nangyari sa atin kagabi. Huwag mo nang alalahanin yun, Han. I understand. Basta ha, umuwi ka agad. See you later. I love you. Mwah! I love you, Han. Ingat kayo sa pag-uwi, ha? Nakangiting lumabas ng opisina si Sir Marco at si Ma'am Celine. Hinatid pa ni Sir Marco hanggang sa may elevator. Masayang-masaya pa si Ma'am Celine na nagkukwento ng kanilang bonding ni Sir. Ganoon talaga si Mama. Pamilya kasi ang turing niya sa akin, kaya halos open siya sa mga details ng kanilang buhay. Hindi naman lahat, pero palagi siyang nagkukwento sa akin. Ako naman, hindi ko maiwasang mapaisip tungkol kay Odessa at kay Sir Marco.
Oo nga't binabai ako, pero lalaki pa rin ako. At marunong pa rin akong tumingin ng galawan ng isang lalaki pagdating sa babae. Bakit ang tagal niyong nag-usap ng asawa mo? Halos tubuan na ako ng kalyo sa paa dahil sa tagal ng pagkakatayo. Odessa, sorry na. Hindi ko naman pwedeng itaboy na lang si Celine. Ayokong makalata siya sa kung anong relasyon natin. Maganda pala ang asawa mo ha. Maganda talaga siya. Sobrang ganda. Pero di hamak na mas bata ako sa kanya. At hindi lang yun, mas magaling pa ako sa kanya. Hindi ba Marco, sweetheart? Kung pagdating sa kama ang usapan, wala akong masasabi sa iyo, Odessa. Ubus na ubus mo palagi ang lakas ko eh. Pero hindi natin pwedeng hayaan na malaman ni Celine ang tungkol sa atin. Dahil kung hindi, mawawalan ka ng posisyon sa company na to, tama? Oh. Sinabi na sa akin ng tiyamay ng asawa mo na pag-aari ni Celine ang company na to. Tama ka. Sa kanya nga to. Ayokong mawala sa akin ang company na to, Odessa. Ito ang pangarap ko. Ayokong basta na lang ito mawala sa akin. Marco, sweetheart, madali lang namang solusyonan ng problema mo eh. What do you mean? Di alisin natin sa buhay natin yung asawa mo. Odessa, Bakit? Hindi mo ba naisip yon? Wala kayong anak. Dahil hindi naman kayo magkaanak. Dahil baog yata yung asawa mo. So, come to think of it. Dahil wala kayong anak, saan nga ba mapupuntang property ni Celine kapag namatay siya? sa akin. Dahil ako ang asawa niya. Lahat ng assets niya mapupunta sa akin. See? Sabi ko sa'yo eh. Lahat ng bagay may paraan. Pero hindi ko yata kakayaning ang asawa ko. Kung ayaw mong ikaw ang pumatay, di magbayad tayo ng mga tao na siyang gagawa. Odessa, hindi ko akalain na napakatalino mo pala. Hindi lang ganda ang meron ako, Marco. Mayaman din ang utak ko. Halika nga dito. Pinasasabik mo ako eh. Ano, handa ka na ba sa third round? Handang-handa na kanina pa. Kung hindi lang tayo inistorbo ng asawa mo. Kung ganun, halika na. Simulan na natin ang third round. Para mamaya may finale pa. Ilang minuto rin kaming naghintay ng mga ador sa sasakyan sa parking lot. Dapat sana'y paalis na kami. Ngunit sinabi ni Ma'am Celine na may nakalimutan pa siya. Maya-maya, namataan namin siya na paparating at agad kong napansin na may kakaibang aura sa kanyang muka. Tila may mabigat na iniisip. Nagtaka kami ni Mang Ador dahil kanina lamang ay napakaliwanag ng kanyang ngiti. Pagpasok niya sa kotse, tahimik siyang nag-utos kay Mang Ador na idirekta ang kanyang sasakyan sa paborito niyang restaurant. Walang pagtatanong. Sinunod kaagad ng matandang driver ang kanyang utos. Pagkarating namin doon, agad na nag-order si Ma'am Celine ng iba't ibang matatamis na pagkain. Tiningnan niya ako at inuusisa kung ano ang gusto ko. Ngunit nagpa siya akong manatili sa simple. Isang cafe americano at isang slice ng lemon twirl cheesecake. Samantala, halos gusto niyang i-order ang buong menu para sa kanyang sarili. Inutusan niya rin akong dalhin ng pasta at chicken breast sa parking lot para ibigay kay Mang Ador. Isang maingat na paraan upang maiwan siya ng mag-isa sa loob ng restaurant. Nang bumalik ako, napansin kong may kausap na siya, isang gwapong lalaki. Hindi maikakaila na mas kapansin-pansin pa siya kesa kay Sir Marco. Hey, how have you been? The last time I saw you was in Italy. Very well. Thank you. It's been quite some time since Italy. Dalaga pa ako noon. Oo nga eh. Balita ko kasal ka na. When was that again? 4 years ago? Nathan, that was 3.5 years ago. How could you possibly forget that I sent you an invitation? Oo nga pala. Sorry ah. Marami lang kasing iniisip eh.
ikaw lang ba mag-isa? Where is your husband? Ay, Are you okay, Celine? oo naman. Nasa office pa si Marco. Ah, okay. Sayang, di ko pala makikilalang asawa mo ngayon. Yeah. If you like, you may join me here at the table. Ako lang naman at ang pay ko ang nakaupo rito. Kung gusto mo lang naman. Of course. Marami akong gustong ikwento sa'yo. I'm all ears, Nathan. Ikwento mo lahat sa akin. Alright, sinabi mo eh. Nagkumpisang mag-usap si Ma'am Celine at ang gwapong lalaki. Halos dinig ko ang pinag-uusapan nila. Sa totoo lang, mas kinikilig pa ako sa kanila habang nag-uusap sila kaysa kay Sir Marco. Palagi kasing malikot ang mga mata ni Sir Marco at parang hindi mapakali. Samantalang lalaking kausap ni Ma'am ay talagang nakatutok ang mga mata nito kay Ma'am Celine sa tuwing nagsasalita ito. Magdidilim na bago nagpa siyang umuwi si Ma'am. Inihatid kami ni Sir Nathan sa parking lot. Oh, dahan-dahan lang sa pagpasok sa car ha. Here, aalalayan kita. Thank you, Nathan. Salamat sa maraming baon mong kwento. Wala yun. Sa susunod kung may time ka, pwede pa naman tayong magkita. Kung gusto mo, isama mo ang asawa mo. Nang makilala ko naman. Sasabihin ko sa kanya, o paano, aalis na kami. Sige. Ingat kayo. Nice to see you again, Celine. Same here, Nathan. Grabe, Ma'am Celine. Ang gwapo naman po niya. Kamag-anak niyo ho, ma'am? Hindi. Kasosyo ko dati sa negosyo ko, pero nag-migrate na kasi siya sa Italy. Na-amaze nga ako at nakita ko siya kanina. Ay, sana mahilig din siya sa mga katulad ko, ma'am, no? Para naman magka-love life na ako. Palabiro ka talaga, Almond. But sad to say, pero hindi ba din si Nathan? Ay, kakalungkot naman. Alam ko naman na hindi talaga bakla ang kaibigan ni Mama. Sinabi ko lang yon sa intensyon na gusto ko siyang mapangiti. Kahit anong gawin niya para itago, kitang-kita pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata sa isang dahilan na hindi ko maintindihan. Pagkarating namin sa mansyon, agad na binuksan ni Mang Ador ang pinto ng sasakyan para kay Ma'am Celine. Mabilis naman akong sumunod sa kanya sa loob. Tahimik ang bahay. Tanging ang mga katulong lang ang maririnig. Napatuloy sa kanilang gawain. Tinanong pa ni Manang kung anong pagkaing nais ipaluto ni Ma'am Celine. Sinabi lang ni Mama sa matandang katulong na iluto na lamang ang paboritong ulam ni Sir Marco. Nagtaka ako dahil kanina niya pa nabanggit na siya mismo ang magluluto ng espesyal na pagkain. Ngunit hindi na ako kumibo. Wala naman akong karapatang questionin ang kagustuhan ng aking amo. Mag-aalas 8 ng gabi nang tumating si Sir Marco. Han, pasensya na, late na akong nakauwi. Nakaligtaan ko yung oras eh. Marami kasi akong nireview ng mga documents. I'm sorry talaga ha, Han. Okay lang yan, Han. Kumain ka na ba? Gusto mo tusan ko si Manang na ipaghanda ka ng pagkain? Hindi ka galit? Hindi ako galit, Han. Isa pa, alam kong pagod ka sa trabaho mo at naiintindihan ko yun. Ha? Bakit hindi siya nagalit? Dati-rati naman. Nagaganit siya kapag hindi ako nakakauwi ng maaga. Han, natigilan ka na dyan. O ano, sasabihin ko ba kay Manang na ipaghanda ka ng pagkain mo? Ikaw ba ang nagluto, Han? No, si Manang Lourdes. Akala ko ba ikaw ang magluluto? Di ba sabi mo sa akin kanina? Medyo napagod kasi ako, Han eh. At saka, inutusan ko na lang si Manang. But it's okay. Alam ko naman, masarap ang luto ni Manang. Kaya sige na, Han. Pumunta ka na sa kusina. Labis na nagtataka si Sir Marco kay Ma'am Celine.
Alam ni Sir Marco kung gaano siya kamahal ni Ma'am Celine. Alagang-alaga siya nito. Ayaw nitong kumakain siya ng luto ng mga katulong. Gusto niya, siya mismong naghahanda ng lahat. Pero nang gabing yun, ang kauna-unahang beses na hindi siya ipinaghanda ni Ma'am Celine ng pagkain. Hindi rin dumulog sa hapag at nagpaiwan ito sa kanilang kwarto. Pagkatapos ni Sir Marco na kumain, dumiretso ito sa silid nilang mag-asawa. Doon niya naabutan si Ma'am Celine na nagpapahid ng lotion. Kaagad itong nilapitan ni Sir Marco. Han, gusto mo ba na gumawa tayo ng... Han, di ba sabi ko kanina pagod ako? So please, gusto ko na magpahinga after kong maglagay ng lotion. Galit ka ba sa akin, Han? Bakit? Dapat ba akong magalit? Hindi naman. Ano kasi, parang... Parang? Wala, Han. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Mag-shower lang ako, ha? Okay, dalhin mo na rin ang bathrobe mo sa shower room. Ayoko na kasing bumangon pa after kong mag-lotion. Okay. Lalong nangunot ang noo ni Sir Marco. Binalikan niya pa ng tingin si Ma'am Celine. Hindi niya pa rin maintindihan ang biglaang pagbabago ng kilos nito. Para itong ibang tao. Mabait pa rin ito. Pero may nag-iba. Kinabukasan, hindi gumising ng maaga si Ma'am Celine. 6:30 na ng umaga ay nakahilata pa rin ito sa kama. Nagtataka ang binalingan nito ng tingin ni Sir Marco. Hindi pa kasi nakahanda ang mga susuotin niya patungong opisina. Kaya wala siyang nagawa kung hindi halongkatin ang mga gamit niya at naghanap ng pwede niyang maisuot. Paglabas niya ng kanilang kwarto ay nagtaka ako. Dahil sa ayos ni Sir, halatang hindi maayos ang suot nitong necktie, pati na rin ang puting long sleeve nito. Nang makita ako ni Sir, kaagad niya akong nilapitan. Almond, mabuti naman at narito ka na. Bakit po, sir? May gusto akong itanong sa'yo. At gusto ko, sagutin mo ako ng diretso. Tungkol po saan, sir? Ano nangyari kay Celine? Ho? Bakit po? Ano pong nangyari kay ma'am? Ayos lang po ba siya? Yun nga ang gusto kong itanong sa'yo. Kakaibang mga kilos niya. Hindi na siya katulad ng dati. Katulad ngayon, dapat nagising siya ng maaga para ipaghanda ko ng almusal at itong mga susuotin ko. Pero hanggang ngayon, tulog pa rin siya. Hindi ko po alam, sir. Wala naman po akong napansin na kakaiba kay ma'am. Kahapon, dumiretso ba kayo ng uwi? Dumaan po kami sa isang restaurant. Kumain ho si ma'am tapos umuwi na po kami. Nagsasabi ka ba ng totoo, Almond? Opo, sir. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi naman po ako nagsisinungaling eh. Matiim akong tiningnan ni Sir Marco bago niya ako tuluyang iwan. Nakahinga ako ng maluwag ng mga sandaling yun. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol kay Sir Nathan. Oo nga't amo ko siya. Pero kay Ma'am Celine ang loyalty ko. Pagkaalis ni Sir Marco, mga 30 minuto, lumabas ng kanilang silid si Ma'am Celine. Katulad ng dati, ngumiti ito sa mga katulong. Magiliw ako nitong inaya na kumain ng breakfast. Nabanggit ko naman dito ang pagtatanong sa akin ni Sir Marco. Hindi kumipo si Ma'am Celine, kaya hinayaan ko na lamang. Samantala, sa opisina naman ni Sir Marco, hindi pa rin pala ito mapanatag sa kakaibang ikinikilos ni Ma'am Celine. Iba talagang kilos ni Celine. Marco naman, magdamag na nga kayong magkasama ng asawa mo. Hanggang dito ba naman, siya pa rin ang nasa isip mo? Nagsiselos na ako Huwag ka na magselos. Nagtataka lang naman kasi ako eh. Dati-rati kasi, kapag nalilate ako ng uwi, nagagalit siya kaagad. Kung ano-no kagad ang mga tanong niya sa akin. Pero kagabi, hindi siya nagalit. Hindi niya rin ako pinagluto ng pagkain.
At kaninang umaga, hindi rin siya gumising ng maaga para ipaghanda ko ng almusal at ayusin ang mga damit ko. Anong problema dyan? Dapat nga matuwa ka dahil hindi ka kinukulit ng asawa mo. Isa pa yan. Dati-rati, gusto niyang palaging may mangyari sa amin. Dahil gusto niya na ngang magbuntis. Pero kagabi, sinubukan ko siyang, alam mo na, hindi siya pumayag. Ano? Ibig mong sabihin, ikaw ang nag-initiate na may mangyari sa inyo? Sinasaktan mo talaga ako, Marco. Odessa, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Alam mo naman kahit may mangyari sa amin ni Celine, hindi pa rin siya mabubuntis. Dahil hirap nga siyang makabuo. Kahit na. Ano bang tingin mo sa akin? Para usan mo lang dito sa opisina? May isip mo lang kapag narito ka sa office mo. Kapag wala ako sa paningin mo, sa Celine ang nilalandi mo, ganun ba? Odessa, mahal kita. Pero hindi tayo basta-basta pwedeng magsama. Lalo na nandyan pa si Celine. Ayokong malaman niya ang tungkol sa atin. Kung hindi, walang mapupuntang kayamanan sa akin. Kung gusto mo, ako na ang gagawa ng paraan, Marco. Anong ibig mong sabihin? Ako na ang gagawa ng paraan na iligpit ang asawa mo para makuha mo ng kayamanan niya. Odessa, huwag mo siyang papatay. Bakit? Dahil mahal mo siya? Hindi sa ganun. Gusto kong makitang nahihirapan siya. At ako naman ang titingalain niya. Sa bagay, may point ka naman, Marco. Huwag kang mag-alala. Ako na ang gagawa ng paraan para mawala sa landas natin ang Celine na yan. Walang kaalam-alam si Ma'am Celine sa binabalak sa kanya ng kanyang asawa at ni Odessa. Wala siyang ideya na binabalak na pala siyang alisin ng mga ito sa kanilang mga landas upang makuha ang kayamanan niya. Samantala, halos buong araw na hindi umalis si Ma'am Celine sa mansyon. Pagbalik ko galing sa university, sabi sa akin ng matandang mayordoma, halos hindi daw kumain si Ma'am Celine. Halos buong araw daw itong may kausap sa telepono. Maya-maya pa, ipinatawag ako ni Ma'am Celine. Bakit po, ma'am? May kailangan po ba kayo sa akin? Oo, Almond. May pupuntahan tayo. Sige po, ma'am. Ma'am, saan po ba tayo pupunta? Magkikita kami ni Nathan. May pag-uusapan kaming importante. Ay, si Sir Pogi po. Naku, ma'am. Gumura na tayo ngayon din. Gusto ko nang makita ulit si Sir Pogi. Ay, ma'am. Doon po ba ulit tayo sa paborito niyong restaurant magkikita? Hindi. Sa beach resort niya sa Batangas. Bilisan mo na dyan. Aalis na tayo. Kaya lang po, ma'am. Si Sir Marco po. Baka hanapin tayo pag uwi niya. Hindi niya ako hahanapin. Sigurado kong busy yun sa trabaho niya. Okay po, ma'am. Ikaw po ang bahala. Sasabihan ko na lang po si Mang Ador na ihanda na po yung sasakyan. Bilisan mo lang, Almond. Ayokong paghintayin si Nathan. Nakakahiya doon sa tao. Ay, sige po, ma'am. Nagmamadali akong inabisuhan si Mang Ador na ihanda ang sasakyan dahil aalis kami patungong Batangas. Medyo malapit lang naman kami sa lugar na sinasabi ni Ma'am Celine. Mag-aalas 4:30 ng hapon nang tuluyan kaming makaalis. Halos 45 minutos lang din ang naging biyahe namin kasama ang mahabang traffic. Pagkarating namin sa nasabing beach resort, isa lang ang masasabi ko. Wow! Napakaganda ng lugar. Ang gara kasi, halatang mayaman ang may-ari. Napakalinis din. Dinala kami ng empleyado ng resort sa isang VIP beach house kung saan naghihintay si Sir Nathan. Malayo pa lang kami, sinalubong na kami nito. Gwapong-gwapo ito sa suot nitong simpleng puting t-shirt. Ngumiti ito sa akin na naging dahilan ng sobrang kilig ko sa katawan. Mabuti naman at nakarating kayo kaagad. Nagpahanda ako ng pagkain. Seafood salad. Paborito mo yun, Celine, di ba? Natatandaan mo pa rin pala. Tamang-tama. Hindi pa rin ako kumain sa bahay.
Para naman makakain ako ng marami dito sa beach resort mo. Hey, masama magpalipas ng gutom. Huwag mo nang uulitin yan ha. Baka mamaya magkasakit ka. Don't worry, malakas ang resistensya ko. Kahit pa. Ikaw talaga, pinag-aalala mo ko. Pumasok na nga tayo sa loob at makapag-umpisa na tayong kumain. Sige, mabuti pa nga. Almond, halika na. Pumasok ka na dito sa loob. Okay po, ma'am. Grabe. Kung hindi ko lang kilala kung sino ang asawa ni ma'am, iisipin ko na si Sir Nathan ang asawa niya. Aba, alagang-alaga ang amo ko. Magana akong kumain. Masasarap kasi ang mga nakahandang pagkain sa hapag. Habang sila Ma'am Celine at Sir Nathan ay may seryosong pinag-uusapan. Hindi ko masyadong marinig ang kanilang pinag-uusapan. Pero sa hula ko, tungkol iyon sa negosyo. Wala naman kasi silang ibang pwedeng pag-usapan maliban sa negosyo. Gabi na nang matapos mag-usap sina Ma'am Celine at Sir Nathan. Ilang minuto lang tinang lumipas, nagpaalam na rin si Ma'am Celine na kailangan na naming umuwi. Saktong 10:00 kami nakarating ng mansyon dahil dumaan pa si Ma'am sa mall para sa biglaang niyang pag-shopping. Kahit ako ay nabigla rin nang ayain niya akong pumunta sa mall. Pagkapasok namin sa mansyon, bumungad kaagad sa amin si Sir Marco. Nakaagad na nagtanong kung saan kami nanggaling. Saan kayo galing? Pagka-uwi ko dito sa bahay, wala ka, Han. Sorry, Han. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Na-bored kasi ako dito sa bahay kaya nag-decide ako mag-shopping. Oh, heto ho. Ang dami kong pinamili. Han, bakit naman inabot ka ng gabi? Pwede ka naman mag-shopping kaninang umaga or kaninang tanghali. Oo nga, kaya lang, hinintay ko pa si Almo na makauwi galing sa klase niya. Ayoko namang umalis na ako lang mag-isa. Ganun ba? Pero sana sa susunod, sabihan mo kung nasaan ka. Hindi mo rin kasi sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo eh. Sorry na, Han. Mabuti pa, pumasok na tayo sa kwarto natin. Gusto ko na rin magpahinga eh. Almond, dalhin mo sa laundry area ang mga damit na yan. Palabahan mo kay Mirna. Opo, ma'am. Mabilis kong sinunod ang utos ni Ma'am Celine sa akin. Kaagad kong tinala ang mga bagong piling mga mamahaling damit sa laundry area. Mababait ang mga tauhan ni Ma'am Celine. Loyalty ng mga ito sa kanya. Hindi na rin naman yon nakapagtataka dahil sobrang bait niya sa amin. Sa kabilang banda, patuloy na nag-usap si Ma'am Celine at Sir Marco hingil sa pag-uwi ni Ma'am Celine ng late. Han, wag mo na sanang uulitin to ah. Yung aalis ka na hindi ko man lang alam kung saan ka nagpunta. Paano kung napahama ka pala? Marco, ilang beses na akong lumalabas ng bahay. Wala naman nangyayaring masama sa akin. So don't worry. Walang mangyayari sa akin masama. Pero hindi ko maiwasang mag-alala. Asawa mo ako, Celine. Normal sa akin ang mag-alala kapag uuwi ako dito sa bahay na wala ang asawa ko. Hey, I'm not made of glass. I'll be fine. Isa pa, kasama ko naman si Almond. Nagtataka lang kasi ako sa iyo eh. Dati-rati naman, sinasabi mo sa akin ang mga lakad mo. Ngayon parang sinasarili mo na lang ang lahat. Kasi nga, ayokong ma-stress ka pa, Han. Ikaw na nga mismo ang nagsabi sa akin, palagi kang pagod sa trabaho mo. Kaya gusto ko, kapag uuwi ka dito sa bahay, matutulog ka na lang. Hindi mo na ako papauwi ng maaga? No, kasi alam ko at naiintindihan ko kung gaano ka kapagod. Kaya nga sasabihin ko si Manang Lourdes na mag-meal prep for you para pag uwi mo, kakain ka na lang. Hindi mo na ako ipagluluto? Ay, hindi na, Han. Ayokong paghintayin ka pa ng matagal. Alam mo naman, kapag ako ang humawak sa kusina, matagal akong magluto. Isa pa, kaya nga tayo may cook, diba? Para sila na lang yung gagawa ng mga gawaing bahay. Pero Han, dati naman,
ikaw ang may gusto na ipagluto ako ng mga pagkain ko. 'Di ba? Sabi mo pa nga, gusto mo hands-on ka sa pagiging misis ko. Kaya ka nga umalis sa trabaho sa company, 'di ba? Nag-worry ka ba, Han? Na baka bumalik ako sa company bilang CEO? Hindi naman. Nagtataka lang ako sa mga desisyon mo. Don't worry. Gusto ko lang magpahinga. Kaya wag mo na sana akong istorbohin na maaga, ha? Kapag may kailangan ka, tawagin mo na lang ang mga maid. Ha? Hindi nakapagsalita kaagad si Sir Marco. Natulala ito dahil sa mga sinabi ni Ma'am Celine. Hindi nito lubos maisip na ang dating devoted wife na palaging inaasikaso siya ay biglang nagbago bigla. Kinabukasan sa opisina, lulugulugong pumasok si Sir Marco. Nakita ko mismo na parang tulala lang ito sa opisina nito. Tinawagan niya kasi ako upang papuntahin doon para ihatid ang files na naiwan daw niya sa mansyon. Papalabas na ako nang pumasok naman ang sekretarya nitong si Odessa sa loob ng opisina ni Sir Marco. Marco, anong ginagawa dito ng baklang PA ng asawa mo? May inutos lang ako sa kanya, Odessa. May nakalimutan kasi akong file sa bahay. Ikaw, bakit late kang pumasok? Ano na lang sasabihin ng ibang empleyado dito? Sweetheart, huwag ka nang magalit. Kinausap ko lang kasi yung taong gagawa ng plano natin para sa asawa mo. Talaga? Kumusta? Ayos naman ba? Of course! Ako pa ba? Mamayang gabi nila isasagawa ang plano. Pero dapat, gumawa ka ng paraan para lumabas sa lungga niya si Celine. Anong plano naman? Ganito, sabihin mo sa kanya na magdi-date kayo sa paborito niyong restaurant. Ako nang bahala sa reservation. Odessa, siguraduhin mo lang na hindi papalpak ang plano mong ito ha. Dahil kapag nagkataon, pareho tayong sa kulungan ng bagsak. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Polished ang pagkakaplano ko. Hinding-hindi ito papalpak. Bukas ng umaga, ikaw na ang may-ari ng company na ito. Pati na ang mansyon ni Celine. Lahat ng yaman niya, mapupunta na sa'yo. Kapag nangyari yon, ipapakilala na kita sa lahat na bago kong girlfriend. I love you, sweetheart. Hindi na ako makapaghintay na yumaman at mahiga sa banig na pera. Mangyayari yan, Odessa. Pero sa ngayon, mag-honeymoon muna tayo, ha? Of course, sweetheart. Namiss din kita eh. Nilak mo na ba yung pinto? Oo naman. Palaging secured ang pintuan na yan para walang istorbo. Walang kaalam-alam si Ma'am Celine sa kawalang hiya ang ginagawa ni Sir Marco at ng kabit nito na mismong sekretarya nito. Pagka-uwi ko sa mansyon, kaagad akong pumasok sa opisina ni Ma'am Celine. Nakangiti niya pa akong sinalubong at sinabi sa akin na kailangan naming maghanda dahil may date daw sila ni Sir Marco at isasama niya ako. Kaagad naman akong tumalima. Pagsapit ng takdang oras ng kanilang date, sakay ng kotse, bumabiyahe na kami. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nang biglang huminto ang kotseng sinasakyan namin. Hindi kaagad ako nakakilos, lalo na ang kawawang driver na si Mang Adora. Ma'am Celine, ano pong nangyayari? Hindi ko rin alam, Almond. Pero masama ang kutob ko. Buksan niyo ang pinto! Pasasabugin namin ang ulo niyo! Buksan niyo sabi! Ma'am, may mga armadong lalaking nakatutok ang baril sa atin. Bubuksan kang pintuan ng kotse. Pero ma'am, baka tuluyan tayong mapahamak. Mas mapapahamak tayo kapag hindi natin sila sinunod. Napapalibutan nila tayo. Wala tayong takas sa kanila. Natatakot na ako, Ma'am Celine. Mabuti naman at binuksan ninyo ang pinto. Mabilis naman pala kayong kausap eh. Anong kailangan niyo sa amin? Hindi kami ang may kailangan sa'yo, kundi ang amo namin. Kaya halik kayo dito! Sumama kayo sa amin! Iwan niyo kami!
Huwag niyo kaming sasaktan! Dumiretso kayo ng lakad. Kung hindi, sasaktan talaga namin kayo! Huwag niyo kami sasaktan. Sasama kami sa inyo na matiwasay. Nanginginig ang tuhod ko habang pinapalakad nila kaming tatlo papasok sa kanilang sasakyan. Dinala nila kami sa isang abandonadong bodega. Hindi namin sila namukaan dahil nakatakip ang kanilang mga muka. Itinali nila kami sa isang mahabang bangko. Gusto kong magsisisigaw pero pinigilan ako ni Ma'am Celine. Maya-maya pa, nabigla kami sa mga taong dumating. Well. Tingnan mo nga naman. Ang bilis mo lang palang mahuli, Celine. Ngayon hayang ka. Pihag ko na. Ikaw ang nagpadukot sa akin? Hoy, Bruhita! Nababaliw ka na talaga! Bakit mo ginagawa sa amo natin to? Amo? Hoy, baklang ulik ba? Amo mo lang. Dahil soon, ako na ang magiging amo mo. Yun ay kung kukunin pa kitang trabahante ko. Ang kapal ng mukha mo! Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi yan, Celine. Sabihin na nating hindi lang ako nagplano ng lahat ng to. May mas malapit pa sa'yo na tsakong ikakaturog mo. Sino? Sweetheart, lumabas ka na dyan. Gusto kong makita ni Celine. Celine, Marco? Anong ibig sabihin nito? Paano mo nagawa sa akin to? pasensya ka na Han. Pero hindi na ako masaya sa piling mo. Gusto ko naman ng bagong putahe. Bagong magpapasaya sa akin. At kay Odessa, sa kanya ko nahanap yun. Mga manloloko kayo! Mga walang hiya kayo! Huwag ka nang magalit, Celine. Nag-usap naman na kami ni Marco. Kapag ibinigay mo ang gusto namin, hindi ka namin papatayin. Anong ibig mong sabihin? Marco! Anong sinasabi ng babaeng to? Etong mga papeles na to, Celine. Divorce papers natin. Gusto ko na pirmahan mo ang mga yan. Madali lang mapapawalang bisa yan dahil sa ibang bansa tayo ikinasal. At ito, pirmahan mo rin. Bilang patunay na isinasalin mo sa akin ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang kumpanya. Nagawa mo akong lokohin dahil sa pera? Wala na ba akong halaga sa iyo bilang asawa mo, Marco? Pasensyahan na lang tayo, Celine. Hindi mo rin naman ako kayang bigyan ng anak eh. Kaya mas mabuti pa, tapusin na natin to. Gusto ko ng buong pamilya, Celine. At si Odessa ang makapagbibigay sa akin ng lahat ng yun. Mga hayop kayo! Pirmahan mo na ang mga yan, Celine. Dahil kung hindi, pasasabugin ko ang ulo ng dalawa mong alalay. Sige, pipirmahan ko mga yan. Huwag niyo nasaktan si mga Adora at Almond. Pero ma'am, mawawala ang lahat sa'yo. Mas mahalaga ang buhay niyo, Almond, kaysa sa pera ko. Ma'am. Ang bilis mo namang kausap, Celine. Akala ko magmamakaawa ka pa kay Marco. Pero hindi na pala. Akin ang ballpen at mga dokumento. Sisimulan ko ng perma ng mga yan. Hindi ka na magmamakaawa sa akin? Bakit pa? Nakapagdesisyon ka na, hindi ba? Kaya sige, ibibigay ko ng gusto nyo. Huwag nyo lang kaming saktan. Ibigay mo na, sweetheart. Para matapos na at mapasatin ang lahat ng kayamanan niya. Kaagad na iniabot ni Sir Marco ang mga dokumento kay Ma'am Celine. Naiiyak na pinagmasdan ko si Mama habang pinipirmahan ang mga dokumentong yun. Alam kong sobra siyang nasasaktan sa ginawa sa kanya ng sarili niyang asawa. Pinakawalan kami nila Marco. Kinuha nila sa amin ang sasakyan kaya wala kaming nagawa ni Ma'am Celine kung hindi ang maglakad. Mabuti na lang at sinundo kami ni Sir Nathan. Dinala niya kami sa kanyang bahay. Samantalang sila Sir Marco naman at ang kabit nitong si Odessa. Masayang masaya na umalis patungo sa mansyon ni Ma'am Celine na ngayon ay pag-aari na ni Sir Marco. Lumipas ang mga araw
nakarating ang balita sa amin na nakatakda ng magpakasal sa Sir Marco at Odessa. Sweetheart, gusto kong wedding gown nito. Ito ang gusto kong ipatahi. Gusto ko rin mas bonggang jewelries ko kasi kasal natin yon. Odessa, hinay-hinay naman sa paggastos ng pera. Para ka nagtatapon lang ng gamit ah. Bakit mo ako pinagbabawalan? Kahit gumastos ako ng ilang libo sa isang araw, hindi na tayo maghihirap. Ang laki ng perang nakuha natin sa dati mong asawa. Yun nga ang ipinagtataka ko eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya tayo ginulo. Pagkatapos natin siyang papirmahin, bigla na lang siyang nawala. Marco, bakit mo pa siya hahanapin? Mabuti nga yun, umalis na siya ng tuluyan. Siguro natakot sa mga banta natin. Kaya pwede ba? Huwag na natin siyang problemahin. Ang atupagin natin ngayon, ang kasal natin, sweetheart. Tapos na sana ang problema sa kasal na yan eh. Ikaw tong napakaraming arte. Nakailang revision ba ang gown mo? 3 revision lang naman. Paano ba naman kasi? Ang tatanga ng mga wedding designers, hindi makuha-kuha yung gusto kong design. Yun naman pala eh, di magtiis ka. Ang dami mo kasing arte. Isang araw lang naman ang kasal na yan. Kung ano-ano pang design ang gusto mong ipagawa sa gown mo. Minsan lang naman akong ikakasal ng ganito kabongga, Marco. Kaya lahat ng gusto ko, dapat masunod. Siya nga pala, gusto kong pumunta tayo ng Paris. Gusto ko, dun mag-shopping. Bahala ka. Huwag mo muna akong istorbohin ha. Marami akong dapat naaasikasuhin. Gusto ko ring mamili ng mga mamahaling alahas at relo. Ang daming kuda na gastador ako. Ganun ka rin naman pala. Unahan lang yan. Napakasaya ko dahil wala na si Celine. At lahat ng yaman niya, napunta sa akin. Ang talino ko, hindi ba? Dahil sa akin, napasayo ang lahat ng to. Walang pakundangan kung gumasto si Sir Marco at si Odessa. Halos maubos ng mga ito ang naipundar ni Ma'am Celine sa luho lang nila. Bumaba rin ang pondo ng company. Nakarating ito kay Ma'am Celine. Hindi kasi natutukan ng maiki ni Sir Marco ang pamamahala sa kumpanya. Dumating ang araw ng kasal ng mga ito. Maraming mga tao ang dumating upang dumalo sa kanilang kasal. Isa na rito si Ma'am Celine. Kasama niya kung dumalo sa kasal nila. Nagtinginan pa ang mga tao nang makita kaming papasok sa venue. Anong ginagawa niya dito? Ang kapal ng mukha mo magpakita dito, Celine. Anong ginagawa mo dito sa kasal ko, Celine? Hindi ka ba nahihiyang magpakita dito? Bakit naman ako mahihiya? Wala naman akong ginawang masama. Kayo nga itong may ginawa sa akin eh. Ano? Ano gusto mo mangyari? Narito ka ba para guluhin ang kasal namin? Pwes, wala ka na magagawa pa, Celine, dahil kasal na kami ni Marco at ako na ang bago niyang asawa. Huwag ka ring ilusyonada na babalikan ka pa niya. Dahil ano pa ang rason para balikan ka niya? Dahil isa ka na lamang na mahirap ngayon. Isang kahig, isang tuka. Hindi ako pumunta rito para kay Marco. Gusto ko lang i-congratulate kayo. Wala naman sigurong masama doon, hindi ba? Ano ba talagang kailangan mo, Celine? Gusto mo ng pera? Well, pasensya ka. Hindi kita bibigyan ng limos. Kaya pwede ba? Umalis ka na rito. Limos? Bakit ako hihingi ng limos sa perang pag-aari ko? Wala ka ng pagmamay-ari. Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng kayamanan mo, hindi ba? Tama. Kaya ano pang ipagmamayabang mo? Pwede ba umalis ka na dito? Ginugulo mo ang kasal namin eh. Guard! Damputin niyo nga ang babaeng to. Gate crosser to. Bakit? Natatakot kayong malaman ng mga tao na kabit ka dati ng asawa ko? Hoy, totoong sinasabi niya. Kabit ni Marco si Odessa. Ay, grabe yun ha. Tumahimik ang babae ka. Pinapahiya mo ako sa kasal ko. Lumayas ka dito. Guard! Ano ba? Alisin niyo ang babaeng to dito! Ganon talaga. Kapag makasalanan, Odessa, takot sa sariling multo. Umalis ka na dito, Celine.
Halika dito! Bitiwan mo ako, Marco. Gusto ko lang namang makisaya sa kasal ninyo eh. Anong masama doon? Umalis ka na, sabi! Naku, ma'am. Tinulak kayo na, sir. Sir Marco, huwag niyo naman pong saktan si Ma'am Celine. Lumayas kayong dalawa dito. Huwag na kayong magpapakita sa aming mag-asawa. Tama. Dahil oras na magpakita ka pa sa amin, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang ito ang huli nating pagkikita. Tayo na, Almond. Umalis na tayo dito. Opo, ma'am. Lumayas ka dito. Skandalosa! Loser! Nakita ko ang bahid ng gasgas sa braso ni Ma'am Celine. Pero parang wala dito ang tinamo nitong mga gasgas. Naawa ako sa sarili kong amo. Napakabait nito, pero ginagulang ng sarili nitong asawa. Sumakay kami ng sasakyan na ipinahiram sa amin ni Sir Nathan. Bumalik kami sa rest house nito sa Batangas. Mabuti na lamang at napakabait na kaibigan din ni Sir Nathan. Alagang-alaga nito si Ma'am Celine. Lumipas ang mga araw matapos ang kasal ni Sir Marco at Odessa. Ayon sa katulong na may contact si Ma'am Celine, palagi daw nagtatalo ang dalawa. Marco! Marco! Odessa, ano ba? Ang ingay-ingay mo. Ano na naman bang problema mo? Anong problema ko? Ikaw ang problema ko. Alam mo bang nangyari sa akin kanina sa mall? Aba, malay ko. Hindi mo naman ako kasama. Kaya wala akong alam. Peste! Na-decline yung credit card ko. Ano nangyari, Marco? Bakit na-decline ang credit card ko? Hindi ko alam. Baka nag-exit sa limit. Ano? Hindi pwedeng mangyari yon. Marami tayong pera, hindi ba? Kumikita ang company. Marami kang pera sa bangko. Halos wala na akong pera sa bangko, Odessa. Ano? Pero imposible yan. Pinagtataguan mo lang yata ako eh. Mayaman si Celine. Marami siyang pera sa bangko. Imposible ang sinasabi mo. Wala nga. Hindi ko nakuha lahat. Nakalimutan ko na may pinirmang kaming prenuptial agreement. Prenuptial agreement? Ibig sabihin, hindi napunta sa iyong kumpanya? Sa akin pa rin ang company. Dahil ibinigay niya sa akin yun ng kusa. Pero ang iba niyang assets, bago pa kami ikasal, hindi ko makukuha. Katulad ng iba niyang mga properties at pera sa bangko. Kaya yung pera naming dalawa sa bangko, ubus na. No! Hindi pwede to. Paano na tayo ngayon, Marco? Paano na ang luho ko? Ang tanga mo naman! Akala ko pa naman nasa atin ang lahat. Pero hindi pa pala. Huwag mo akong sisihin. May kasalanan ka rin naman dahil gastador ka. Halos buwan-buwan kang nag-out of the country para lang mag-shopping. Kung ano-anong mga walang kabuluhang bagay ang binibili mo. Tapos ngayon sisisihin mo ako? Of course! Dahil karapatan ko yon. Karapatan kong mamuhay bilang reyna. Hindi pwede ito, Marco. Kung kailangan kidnapin ulit natin si Celine para makuha ang lahat ng kayamanan niya, gawin ulit natin! Paano natin gagawin yon? Hindi nga natin alam kung nasan siya ngayon. Puiset! Galit na galit daw si Sir Marco at Odessa dahil sa natuklasan at sa nangyari sa kanila. Si Ma'am Celine naman ay kampante lang na parang natutuwa pa ito sa nangyayari sa kanyang taksil na asawa at sa kabit nitong si Odessa. Lumipas ang mga araw. Lalong naging mas magulo ang pagsasama ng dalawa. Magkasama kami ni Ma'am Celine na pumunta sa dati nitong kumpanya na pinamamahalaan ng taksil nitong asawa. Pagkapasok pa lamang namin sa conference room, nanlaki ang mga mata ni Sir Marco at ni Odessa. Good morning, everyone. Thank you for your patience. I had to take care of a few pressing matters, but I am here now and fully present. Anong ginagawa mo dito? Ano na naman kailangan mo, Celine? Pwede ba? Umalis ka na. May hinihintay kaming napakahalagang tao. Sino? Si Mr. Nathaniel Marsoto, ang magiging kasosyo namin sa kumpanyang to. Marsoto? That's old news. Ang shares niya
Nasa akin na. Kaya ako na ang may control ulit ng kumpanya na ninakaw niyo sa akin. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Maganda ang naging usapan namin ni Nathaniel. Ibabangon niya ang kumpanya. Paano nangyaring? Tumaob na ang mesa, Marco. Ako na ulit ang nasa itaas. Kayo naman ang kabit mo ang nasa ilalim. Hindi niya ako kabit. Kasal kami, kaya asawa niya ako. Kabit ka pa rin, my dear. Kahit sa ang simbahan pa kayo magpakasal, kahit 100 beses pa na iharap ka niya sa altar, nakadikit pa rin sa pagkatao mo ang pagiging kabit. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Celine, umalis ka sa company ko. Correction! Umalis kayo sa company ko dahil wala na kayong lugar dito. Hindi. Hindi pwede to. Hindi maaari to. Almond, magpatawag ka ng guard. May gusto akong ipadampot ng mga basura. Opo, ma'am. Hindi. Ayoko! Ayoko! Kinaladkad ng mga gwardya palabas ng kumpanya si Sir Marco at Odessa. Nagkakagulong mga empleyado sa nangyari. Parang isang teleserye kasi ang nangyari. Bigla na lamang sumulpot ang unang asawa at binawi ang para sa kanya. Samantala, nagpupuyo sa galit sila Sir Marco at Odessa habang pauwi sana sa mansyon nang bigla silang harangin ng mga armadong mga kalalakihan at dinala sa hindi nila pamilyar na lugar at doon sila ikinulong. Palabasin niyo ako dito! Ano ba? Palabasin niyo ako! Sino bang maulang hiyang gumawa nito sa atin? Wala akong pakialam kung sino, Marco. Ang gusto ko lang makaalis sa mabahong lugar na to. Anong? Ikaw! Kumusta kayong dalawa? Maayos naman ba ang pa-welcome sa inyo ng mga tauhan ko? Hayop ka! Ikaw ang nagpadukot sa amin! May iba pa bang tao sa harap mo, Odessa? Huwag ka na magtaka. Hindi ba't ganito rin ang ginawa niyo sa akin? Ipinadukot niyo ko upang kunin ang lahat ng kayamanan ko. Pero nakuha mo na ulit ang lahat ng kayamanan mo, Celine. Han, parang awa mo na. Nagsisisi na ako. Pakawalan mo na ako, Han. Asawa mo pa rin ako. May pinagsamahan pa rin tayo. Narinig mo yun, Odessa? Handa kang iwanan sa lusak ng lalaking to para lang iligtas ang sarili niya. Hayop ka, Marco! Handa mo talaga akong iwan para sa sarili mong kapakanan? Oh, come on, Odessa. Ikaw naman ang may kasalanan ng lahat eh. Inakit mo lang ako. At ako naman tong si Tanga, nagpatokso sa'yo. Hayop ka! Doble cara ka! Huwag na kayong mag-away. Dahil hindi ko rin naman kayo pakakawalan. Ito na kasi ang oras ng paniningil ko. Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo sekreto. Anong? Naniniwala ba kayo sa aswang? Huwag mo kami pinaglololo kung babae ka, ha? Pakawalan mo kami! Dodoy, pumasok ka rito. Yak! Bakit ganyan ang itsura niya? Napakapangit niya at napakabaho. Makakapal ang labi niya. Kulay yelo ng ngipin niya at nalilisik ang mga mata niya. Halimaw! Hindi! Dahil mga baboy naman kayo, gagawin ko na lang kayong palahian ng mga kampon kong aswang. Lumayo ka sa akin. Ayoko! Ayoko! Sige, Dodoy! Lumayo ka sa akin! Buntisin niyo ang babaeng niya. At kayo mga kababaihang aswang, gawin niyo rin ang nais niyo kay Marco! Hindi! Tulala ako sa isang tabi habang nasasaksihan ang tagpong yun. Hindi ako makagalaw. Kita ko kung paano pagpasapasahan ng mga aswang si Odessa. Kahit ang mga kababaihang aswang ay kanaunti ng ginawa kay Sir Marco. Humihiyaw sila hindi dahil sa naliligayahan kung hindi nasasaktan at nanditiri.
Isinara ni Ma'am Celine ang pintuan at saka ako nilapitan. Ipinagtapat niya sa akin ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Isa siyang mataas na uri ng aswang na hindi tumatanda. Matagal na siyang nabubuhay sa mundo, palipat-lipat ng lugar na titirhan. Gayunpaman, tinanong niya ako kung sa kabila ba ng mga natuklasan ko sa kanya ay kung mananatili pa rin ba ako sa kanyang tabi. Isa lang ang naging sagot ko. Oo naman po, ma'am. Pamilya na po ang turing niyo sa akin eh. Kaya rin po ang dahilan kung bakit po umayos ang estado ng buhay namin at ng pamilya ko sa probinsya. At isa pa po, alam ko po sa kabila ng tunay niyong katauhan ay may mabuti ka pong puso, ma'am. Pero sinagad lang po talaga ng taksil mong asawa at ng kabit niya. Maraming salamat, Almond. Napakabuti mo rin sa akin. Ang mga katulad ni Marco at Odessa ay hindi na dapat pang pamarisan. Dahil sigurado ako, kapag nakawala sila, gagawin pa rin nila sa ibang tao ang ginawa nila sa akin. Tumango na lamang ako kay Ma'am Celine. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Hindi ko rin naman sinasabing tama ang ginawa niyang pagganti kay Sir Marco at Odessa. Pero kung ako ang tatanungin, deserve ng mga katulad nilang manloloko ang nangyari sa kanila. Ilang linggo ang lumipas, nagtataka ako dahil humihingi ng tulong si Odessa. Napakalaki din ng tiyan nito na parang manganganak na. Ang sakit ng tiyan ko! Tulong! Hindi ko na kaya! Odessa! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Marco. Pero sobrang sakit na ng tiyan ko. Parang mabibiyak sa sobrang sakit. Imposible. Ilang linggo pa lang yan tiyan mo. Bigla na lang itong lumaki. At ngayon, parang manganganak ka na. Hindi. Kasalanan to ng mga limaw na aswang. Sinira nilang buhay ko. Tulong! Odessa! Odessa! May umaagos na parang tubig sa mga hita mo. Hindi! Mga anak yata ako. Ang sakit! Nanganak na nga si Odessa. Ako. Odessa, hindi lang isang anak mo. 4 sila. Hindi ko anak ang mga yan. Anak yan ng halimaw. Nanganak ka na pala, Odessa. Magaling. May 4 kang naging anak. Magpahinga ka lang ng 1 linggo. Bubuntisin ka ulit ng mga alagad kong aswang. Dapat, sa susunod mong pagbubuntis, 6 ang ilalabas mo. Nang hiya kasi. Ano akala mo sa akin? Inahing baboy. Gagawin mo talaga akong palahian ng mga kalahi mo. Oo, para mas dumami pa ang lahi namin. At ikaw naman, Marco. Gusto kong i-congratulate ka. Nanganak na rin ang mga alagad kong aswang. Marami ka ng anak sa kanila. Hindi ba? Yun naman ang gusto mo. Ang maraming anak. Celine, maawa ka naman sa akin. Pinagsisisihan ko na talagang nagawa ko sa'yo. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, magbabago na ako. Handa akong tanggapin ka ulit. Hindi ba't mahal na mahal mo ako? Mahal? Oo naman. Minahal kita noon. Kahit wala kang kwenta. Malandi. Manloloko. Bakit pa kita babalikan? At ang kapal ng mukha mo, nasabihin sa akin na handa mong tanggapin ulit? Ikaw ba? Naisip mo kung handa ba kitang tanggapin sa kabila ng ginawa mo sa akin? Nagmamakaawa ako, Celine. Patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko sa'yo.
Nagkamali kayo ng binangga, Marco. Ang buong akala nyo noon, hindi ko alam ang mga plano ninyo. Alam ko ang lahat ng plano nyo noon. Dahil narinig ko ang pag-uusap nyo at may mga mata ko sa paligid nyo. Pakawalan mo na kami, Celine! Humanda kayong dalawa. Dahil sa susunod na linggo, papasok ulit dito ang mga kampon ko upang magpalahi ulit sa inyo. Hindi. Wag. Hindi! Kahit anong pag-iyak ni Sir Marco at ni Odessa kay Ma'am Celine, bato na ang puso ni Mama para sa kanila. Lumipas ang mga araw, dumating ulit ang kalbaryo ni Sir Marco at Odessa. Pumasok sa kanilang kulungan ang mga kampon ni Ma'am Celine upang magpalahi sa kanila. Wag! Maawa kayo sa akin! Ayoko na! Huwag niyo na akong buntisin! Hindi ko na kaya! Patayin niyo na lang ako! Lumayo kayo sa akin. Ayoko sa inyo. Huwag niyo akong hahawakan. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang magkaanak. Kaya anakan mo kami. Itali siya. Wag! Bitiwan niyo ako! Ayoko! Huwag niyo akong hawakan! Tama na! Nagsisisi na ako sa lahat ng kasalanan ko! Tama na! Kahit anong sigaw ni Sir Marco at Odessa, ay walang nakakarinig sa kanila. Nasa basement sila ng isa sa mga properties ni Ma'am Celine. Tila naging isang hangin na lamang ang kanilang mga sigaw. Sigaw ng pagsisisi at ng takot. Samantala, si Ma'am Celine naman, masayang sinalubong sa Sir Nathan, nakababalik lamang galing ng Italy. Love, I miss you. Mabuti naman at dumating ka na, Mr. Nathaniel Marzotto. Sabi ko naman sa'yo babalik ka agad ako. Almond, inaalagaan mo ba si Ma'am Celine mo habang wala ako? Opo naman, sir. Sinusunod ko po lahat ng binili niyo sa akin. Mabuti naman, para malusog ang bibi natin kapag sinilang mo, love. Jaco ang isang napakalakas na batang aswang kapag isinilang ko na siya, love. Dahil tayo ang mga magulang niya, love. Gusto ko, sumama ka na sa akin sa Italy, love. Kaya lang, ang dalawang mong bihag, ano bang balak mong gawin sa kanila? Mananatili silang magiging palahian mga kampon ko, Nathan. Kabayaran yun sa pagtatangka nila sa buhay ko, sa panluloko nila sa akin. Kung yan ang gusto mo, love, ikaw ang masusunod. Ilang buwan lang ang lumipas, sumunod kami ni Ma'am Celine sa Italy. Oo, kasama ako. Hindi niya ako iniwan sa Pilipinas. Magtatatlong dekada na ang nakalipas. Nagkakaedad na rin ako at ang mga magulang ko ay kinuha ko na rin sa Pilipinas. Si Ma'am Celine ang gumastos ng lahat. Sa wakas, natagpuan na rin ni Ma'am Celine ang kanyang happy ending sa piling ni Sir Nathan. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila at masaya. Tungkol naman kay Sir Marco at Odessa, wala na akong balita. Ang huling balita sa akin ni Mama ay pinakawalan niya rin ang mga ito. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay kung sakaling inyong mapiling isadula.